Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Tayo ay dumako sa isang panalangin. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami for another opportunity to hear your word. Thank you sa mga nauna na mga biyaya mo sa amin kaninang umaga sa Sunday School, sa pag-aaral patungkol sa Common Grace, at nakita namin how good you are, that you are good to your creation, that both your kami na mga anak ninyo at maging hindi nyo anak ay nagiging mabuti kayo. Yet there is still distinction that mas na-appreciate namin. Kami yung mas nakaka-appreciate ng goodness ninyo. And at the same time, thank you for reminding us that this morning sa worship na ikaw ang pinakamataas sa lahat. Si Jesucristo na yung bugtong na anak ay na-earn ang pangalan na mas mataas kaysa sa mga angels. At kailangan namin itong kilalanin. At magbunyi kami doon sa kataasan na yon. Because even the angels are subject and ministering even to us being your children. Kaya maraming salamat po. At naniniwala kami that at this very moment, they are nakatingin sila sa amin how they may serve us, paanong makakapakinig kami ng inyong dakilang salita. Kaya dalangin namin ang amin pong mapapakinggan ngayon ay may it be an application of those two na narinig namin. That when there are struggles and oppositions attacking us, may we be concerned more of yung gospel, to defend the gospel more than ourselves. Tulungan mo kami, na katulad ni Pablo, ay tumayo at ipaglaban ang inyong dakilang ebanghelyo. Maraming salamat po. Dinadalangin namin ito sa pangalan namin Panginoong Yesus. Amen. Well, isa sa ma-appreciate natin sa Reformed Baptist at nakikita natin dito is yung acceptance ng membership, wherein yung picture is someone delivering a testimony sa harap ng mga tao na very eager na mapakinggan yung testimony at makita kung ano yung commonality natin with them, at with that person, at ready to accept yung tao na yung nagte-testimony bilang kabahagi ng ating iglesia. Well, that same picture, pero hindi eksakto ang nangyayari doon sa Acts chapter 22. Paul is now delivering yung testimony niya, at ganun din ang gusto niyang makita, yung gospel makita sa buhay na kanyang tinatestify or sa kanyang dinideliver or pinapakita sa kanila, yung kanyang talambuhay ng kaligtasan, pero not in front of people na eager na siya'y tanggapin, kundi sa harap ng mga tao na gusto siyang patayin at galit na galit sa kanya. At yan ang ating makikita, at ang ating text ay nandun sa Acts chapter 22, verses 1 to 21. Brothers and fathers, hear the defense that I now make before you. And when they heard that he was addressing them in the Hebrew language, they became even more quiet, and he said, I am a Jew born in Tarsus, in Cilicia, but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel, according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God as all of you this day, I persecuted this way to the death, binding and delivering to prison both men and women, as the high priest and the whole council of elders can bear me witness. From them I received letters to the borders, and I journeyed toward Damascus to take those also who were there and bring them in bonds to Jerusalem to be punished. As I was on my way and drew near to Damascus, about noon, a great light from heaven suddenly shone around me, and I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? And I answered, Who are you, Lord? And he said to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Now, those who were with me saw the light, but did not understand the voice of the one who was speaking to me.
And I said, what I shall do, Lord? And the Lord said to me, rise and go into Damascus, and there you will be told all that is appointed for you to do. And since I could not see because of the brightness of that light, I was led by the hand by those who were with me and came into Damascus. And one Ananias, a devout man according to the law, well spoken of by all the Jews who lived there, came to me and standing by me said to me, Brother Saul, receive your sight. And at that very hour I received my sight and saw him. And he said, the God of our fathers appointed you to know his will, to see the righteous one, and to hear a voice from his mouth. For you will be a witness for him to everyone of what you have seen and heard. And now, why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on his name. When I had returned to Jerusalem and was praying in the temple, I fell into a trance and saw him saying to me, make haste and get out of Jerusalem quickly, because they will not accept your testimony about me. And I said, Lord, they themselves know that in one synagogue after another I imprisoned and beat those who believed in you. And when the blood of Stephen, your witness, was being shed, I myself was standing by and approving and watching over the garments of those who killed him. And he said to me, go, for I will send you far away to the Gentiles. Well, ito po yung defense ni Pablo sa harap ng mga Hudyo na gusto siyang patayin. Matatandaan natin na nung siya ay nandoon sa templo, nakita siya ng mga Hellenistic or ng mga Jews na galing sa Asia, and siya ay pinaratangan na nagtuturo laban sa law, sa batas ni Moses, dito sa templo, against the temple, at nag-violate din ng batas na yon in a way na nagdala siya ng di umano ng isang Gentile sa inner courts or dun sa templo, which is a violation of the law. But this is an allegation kasi wala namang nakakita talaga, at nakita lang nila kasama si Trophimus ni Pablo doon sa Jerusalem, not in the temple, and they assumed na dinala ni Pablo si Trophimus sa loob ng temple. And we know how Paul is very respectful of yung mga ginagawa ng mga Hudyo at this moment. Hindi niya gagawin yung mga bagay na makaka-offend sa mga Hudyo unnecessarily. That's why hindi niya gagawin yon. Pero they are blaming or they are putting itong ganitong accusation kay Pablo. Dahil dito ay binugbog siya ng mga Hudyo at aktong papatayin na sana, pero buti na lamang ay dumating ang mga Roman soldiers at siya ay napigilan yung pagpatay sa kanya. Well, ang binasa natin ay yung testimony ng conversion ni Pablo, kasi nung siya ay paakyat doon sa barracks, doon sa fortress of Antonia, nandun yung barracks ng mga Roman soldiers, dadali na siya doon, bit-bit na siya ng mga Roman soldiers, siya ay binugbog, pero nakipag-usap siya doon sa leader, sa commander of thousands ng mga Roman soldiers. Sinabi niya, can I speak to the people? Hindi yun pagbibigyan ng yung simpleng tao na nag-request ng ganon, hindi pagbibigyan, lalo na kung akusado yung tao na yon. But on this moment, pinagbigyan si Pablo makapagsalita sa mga tao. At nung siya ay binigyan ng pagkakataon, ibinigay niya yung kanyang testimony ng conversion. Nakita natin ito doon sa Acts 9. Parang inulit niya lang yung nangyari doon sa Acts 9 or yung sinabi ni Luke dito sa pinreach ng ating kapatid na si Brother Jai nung mga nakaraang panahon. Pero kung ihahambing natin itong testimony ni Pablo dito sa Acts chapter 9, ay may mga nakasaad dito sa Acts chapter 22 na hindi mababasa sa chapter 9.
Kasi Acts was written by Luke from a collection of testimonies na naririnig niya tungkol sa nangyari kay Pablo doon sa Damascus, sa road to Damascus, yung kanyang conversion. Pero yung Acts 22, ito, Luke is reporting Paul's own testimony kung paano ito dineliver ni Paul. So, mas kompleto ito kasi ito ay si Pablo mismo, nire-record ni Luke kung ano yung sinabi ni Pablo sa harapan ng mga galit na mga Hudyo na ito. And ang sinabi doon, makita natin that there was a great light and it happened during noon time. So, yun ang dagdag dito. Nangyari pala yung great light na yon, yung pagpapakita ni Kristo in a great light sa kanya, noon time. So, kung noon time nangyari yon, how great that light is. Kasi noon time, napakaliwanag. So, no wonder talagang mabubulag ang taong ito. Pwede tayong masilaw pag may nagwe-welding sa, di ba, kahit maliwanag, may tumingin ka sa nagwe-welding, masisilaw ka. Pero dito, hindi lang nasilaw si Pablo, nabulag talaga siya. So, how great is that light? So, yun yung isa sa mga dagdag. And then yung account ng pagpunta niya sa temple right after that and the direct command of God via a trance, dagdag din ito. Hindi natin ito makikita doon sa chapter 9. Pero dito, makikita natin may mahalagang sinasabi sa atin yung sa templo, yung nangyari sa templo. Kasi Paul have received a command, direct command from the Lord Himself. At nangyari ito sa templo mismo. So imagine, galit na galit itong mga tao na ito. They are very zealous for the temple, for the law, for Yahweh. Pero sinasabi ni Pablo, dito ko mismo narinig yung commission ko. Sa templo na ito, narinig ko, nakita ko in a vision ng Panginoong Jesucristo, sinasabi sa akin kung ano ang kailangan kong gawin. And that commission, yun lang ang ginagawa ko. Kaya ako nasa harapan nyo ngayon. Kaya ako natapos ko yung 3 missionary journeys ko. It's because of that great, that direct command I received from Yahweh Himself. From the temple na pinagtatanggol ninyo. So, parang sinasabi niya dito, hindi ako kalaban. Tinutuloy ko lang kung ano yung nandoon sa salita ng Diyos. So, dito sa defense na ito, ay in-explain niya yung kanyang nakaraan na punong-puno ng Jewish credentials, how he persecuted the church. At sinabi niya rin yung kanyang conversion sa road to Damascus, and yung pagpunta niya kay Ananias para sa confirmation ng kanyang calling. And then yung confirmation mismo ng Diyos, yung commission mismo ng Diyos doon sa templo. Pero what I want to emphasize now is, yes, defense ito ni Pablo, pero hindi ito para sa kanyang sarili, kundi sa gospel. Kung mapapansin natin dito, it seems na pag binasa mo ito ng diretsyon, parang pinagtatanggol niya lang ang sarili niya. Mga kapatid, hindi ako kalaban, ganito, ganito. Pero kung titingnan natin mas malalim, hindi niya pinagtatanggol yung kanyang sarili. Hindi nga siya nagagalit dito eh. Ano ba yung mga accusations sa kanya? Isa sa mga accusations, nagdala siya ng Gentile sa templo, pero hindi niya na-mention si Trophimus dito. So hindi talaga ito para sa kanyang sarili. His aim was to demonstrate that the gospel is not anti-Jewish, but the fulfillment of the Old Testament promises. In fact, yung irony is that silang mga Jews, silang mga gustong bumugbog kay Pablo, na akala nila si Pablo ay apostate. Actually, sila yung talagang kumakalaban kay Yahweh dito dahil ito na yung kalooban ng Diyos. Kinakailangang ma-include ang mga Gentiles. Pero galit talaga sila sa mga Gentiles. Kaya nga kung papansinin natin, tutuloy natin yung binasa natin, right after nabanggitin ni Pablo yung commission niya na pumunta siya sa mga Gentiles, nagalit silang muli. Hindi na sila tahimik. Pinigil na nila yung pagsasalita ni Pablo. Galit na sila. Pero this is the plan of God, to include you and me sa kaharian ng Panginoong ni Yahweh, sa kaharian ni Kristo.
So, uh, hindi ito nakita ni Pablo bilang attack talaga. So, kung makikita natin dito, yung kanilang atake laban sa yung personal na atake nila kay Pablo, hindi talaga ito para sa kanya, kundi attack mismo sa gospel na kanyang ipinapangaral. Kaya imbes na ipagtanggol ang sarili, pinagtanggol niya yung ibanghelyo. Hindi niya kinlarify. Hindi naman ako nagdala ng ano talaga ng Gentile talaga sa courts eh. Hindi yun ang emphasis niya. Ang emphasis niya is, paano ko ba papaintindi sa mga taong ito na ito na yung kalooban ng Diyos. Na yung gospel ay ito mismo yung aking pinapangaral. And this gospel I received from Yahweh Himself sa kanilang pinagtatanggol. So, ito ay aral para sa atin ngayon na ang mga pag-atake laban sa Kristiyano ay madalas lumilitaw sa anyo ng personal na pag-atake sa atin. Minsan, yung atake sa atin, sa mga persecutions natin, ang laging bukang bibig nila, ikaw ganito ka, ito yung ginawa mo, ikaw gano'n, hindi ka bagay na tawaging Kristiyano, yung mga ganon, na mga ataking personal. At ipinapakita ni Pablo na kadalasan ito ay nagtatakip ng tunay na pag-atake. Hindi sa atin mismo, kundi sa gospel na pinanghahawakan natin. Kaya dapat tayong mas maging masigasig sa pagtatanggol ng katotohanan ng Ebanghelyo sa tuwing tayo ay may ganong mga persecutions, imbes na ipagtanggol ang ating sariling reputasyon. I'm not saying na wag na nating ipagtanggol ang sarili natin. I'm saying na we can do that, pero at the back of our mind, ang goal natin is to emphasize it is because of the gospel. Yung ating mga ginagawa, it is not because we are good, it is because of the gospel that we received at sa ating allegiance doon sa Diyos ng ating mensahe na nagbigay sa atin ng kaligtasan. So what's the message para sa atin? Personal attacks on faithful believers often mask gospel opposition. That is why our calling is to stand for Christ, not ourselves. No, ang mga personal na pag-atake laban sa mga tapat na mananampalataya ay madalas na nagtatago ng tunay na pagsalungat sa Ebanghelyo. Ang tunay na kanilang inaatake ay yung mensahe natin, hindi talaga tayo. Kaya't ang ating tungkulin ay tumindig para kay Kristo, hindi para sa ating sarili. Kasi alam natin, nabubuhay tayo sa mundong ito na kasama yung mga unbelievers. At dahil doon, minsan mahirap i-exercise yung ating pananampalataya. Kasi yung paggawa natin ng tama ay nagiging offense sa gumagawa ng mali. Diba? Kaya madalas na imbes na ma-appreciate nila, ay inaatake nila tayo doon sa ginagawa nating mabuti. At madalas ang atake nila ay personal. Example lang, when you are excelling sa workplace mo, you're doing good. You really you make yourself in subjection sa iyong boss kasi yun ang sinasabi ng scripture sa atin. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Igalang natin yung nasa otoridad natin. And one of them are our boss. Pero our bosses, pero minsan, inaakusahan tayo dahil nakikita yon ng ating mga katrabaho, naakusahan tayo na sip-sip sa ating mga boss. Ngayon, meron ng itong label na pang-mockery sa atin. Sinasabi sa atin, tayo na yung ngayon, yung tagapagmana. Ayan na yung tagapagmana ng kumpanya. Kasi we are doing our excellently sa ating mga trabaho. And then sa church covenant faithfulness natin, often we are being mocked by blindly obeying yung mga strict church rules. O kaya parang sinasabi na napaka-strict ng mga tao na ito. At sinasayang natin ang buhay natin sa iglesia dahil nade-deprive tayo sa ating mga liberty. Pero hindi nila naiintindihan. This is yung new covenant na realm natin ngayon. It compels us to do
wala nang iba tayong magagawa. Ito yung gusto natin. We really want na pag Sunday, nandito tayo sa iglesia. We really want na mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Hindi maintindihan yan ng ibang mga tao, lalo na kung mga employer natin. Hindi natin nila maintindihan bakit di natin ma-compromise yung Sunday. Hindi natin, parang, ba't maghapon kayo dyan? Bakit, sinasayang nyo ang inyong oras dyan? Pupunta kayo ng umaga, tapos uwi nyo, gabi na. Tapos, kinabukasan maglilib ka. Hindi naman ganon. So, bakit hindi mo na lang gawin yung ano? Pero, hindi lang nila naintindihan that our Sunday is hectic, but that schedule hindi pabigat sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin. Kumbaga, may nagbibigay sa atin ng push. We want this. This is what we want. Rather than pumunta sa isang lugar at gawin yung, sabihin nila, di ba family day yung Sunday? Bakit nandyan kayo? Actually, kasama natin yung ating mga pamilya. This is our family day kung wala kang Saturday off. You see, this is the rest na magandang hindi i-compromise. But my point is, hindi nila maintindihan. We shall be mocked by those people around us at sasabihin nila, we're just wasting our life. And then, pangatlo, yung, we avoid some religious activities. Minsan, naakusahan tayo na exclusive. O kaya naman, napaka-judgmental dahil hindi tayo uma-attend sa Roman Catholic weddings or binyag. O kaya ba't di tayo nakikikompromiso na, okay, pwede ba na umattend ako sa inyo dyan, sa Baptist, tapos sa susunod ay attend ka naman sa amin. Alam naman natin na hindi po pwede kasi we know na cults, kabilang sa mga cults yung kanilang mga iglesia. That's why we cannot do that those compromises, pero inakusahan nila tayo na parang judgmental lang, napaka-exclusive. Bakit yan lang? Hindi ba pwedeng pakinggan nyo naman ng iba kasi baka mali kayo? You see, yung mga bagay na yon, we are being accused of those things. At ang default natin, pag tayo naakusahan, either, sige na nga, makikicompromise na lang ako. Or makipagtunggali tayo sa pagpapaliwanag para ipagtanggol ang ating mga sarili. Gusto ko to Ito yung gusto ko. Ganun lang, hanggang doon lang tayo. Pero ang ating text ay nagsasabi na while walang masamang ipagtanggol ang ating mga sarili, we are to be more concerned about defending our faith and about defending our own reputations. Mas magandang i-explain natin kung bakit natin ginagawa ang mga ito sa liwanag ng ating conviction ng ating pananampalataya. Pag ginagawa natin yon, this is our way of serving Christ our Lord. When we are very zealous in explaining to them why it seems that we are wasting our time and effort dito sa paggawa ng mga ginagawa natin, mga Christian responsibilities natin, pag yun ang eager nating i-explain sa kanila why, at pinapakita natin, this is our allegiance to Christ. It is because of Christ who saved us. Alam niyo, this is our way of serving Christ our Lord. We are not serving Christ kapag nagko-compromise na lang tayo. Nasasakon tayo sa peer pressure. O kaya tayo ay balitaktakan sa kanila pero walang intention sa atin na paunawa sa kanila why we do this. Alam naman natin, we are doing it because we love Christ. And we are in subjection. We love to be in subjection sa command ng ating commander, ng ating Lord, si Jesucristo. Kaya ito yung simpleng mensahe sa atin. Whenever we are being attacked, accused falsely, when we are doing good naman, when you have to defend yourself, make it your priority to defend the gospel more. Ipaintindi natin. Kasi this is how, katulad ni Pablo,
somehow, si Pablo, he wants to win them. Kasi alam niya, mas nasa tama siya kaysa sa kanila. Kaya this is how we can win yung ating mga accusers o yung ating mga kaibigan na hindi tayo naiintindihan. 'Di ba? Isa sa maganda rin paraan para ma-win natin yung ating mga nakakausap is just to share our testimonies. Pero upon testifying to them, wag nating ipakita na parang tayo yung magaling. Tayo yung maganda. Yung parang iinggitin lang natin sila on what we are now. Pero ipakita natin, it is because of the gospel. It is because of the beautiful turning point that happened to us when we met our Savior. So, tingnan natin, how do we show our allegiance to Christ in the midst of opposition? Dalawang bagay makita natin dito. By remembering who we were before grace. And number 2, by reporting whose command we now embrace. Napaka-ganda ng dalawang ito. At tingnan natin yung una. Una, by remembering who we were before grace. Doon sa verses 3 to 5 ng ating text. Basahin ko lang. I am a Jew born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel, according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God, as all of you are this day. I persecuted this way to the death, binding and delivering to prison both men and women, as the high priest and the whole council of elders can bear me witness. From them I received letters to the brothers, and I journeyed toward Damascus to take those also who were there and bring them in bonds to Jerusalem to be punished. Well, as an observation, Paul began his defense by asserting yung kanyang Jewish credentials. Ito yung kanyang mga nagawa dati. Kumbaga, ito siya dati. Para lang makita that meron tayong commonality. At hindi lang yon, mamaya makita natin bakit niya ito ginagawa. Lahat ng mga sinabi ni Pablo dito, yung kanyang Jewish upbringing, yung kanyang zeal for the law, yung contact niya with Ananias, at maging yung vision niya sa templo, ay para ibigay yung kanyang Jewish credentials. Pero hindi ito para magyabang siya or ipagtanggol ang kanyang sarili, kundi para i-highlight yung confidence niya in the flesh. It is wrong. Itong mga bagay na ito, ang confidence niya hindi sa Panginoon, kundi sa flesh, sa magagawa ng laman. And to say that he understands them. Naiintindihan niya. Itong pagbibigay niya ng kanyang testimony nung nakaraan, dahil alam niya na itong mga bagay na ito nagawa niya dati, it is really the reason why kahit na binugbog siya at muntik ng patayin, hindi siya nagre-retaliate dito. Why? Because he understands them. Why? Because nanggaling siya doon. Siya mismo, mangungunang patayin kung meron mang katulad niya na sa tingin niya magiging apostate ng Jewish religion, ng Judaism. Pero kaya naiintindihan niya yon. So tingnan natin isa-isa. Yung sa verse 3, pinapakita niya dyan yung kanyang pinagmulan at yung kanyang pagsasanay. Si Pablo, pinanganak daw siya sa Tarsus, isang lungsod na Hellenistic, so kaya siya Roman citizen. Ngunit lumaki siya sa Jerusalem. Ibig sabihin, siya ay Hebrew talaga at lumaki talaga siya sa Jerusalem. Bata pa lang ay pinag-aralan na niya ang kautusan sa ilalim ni Gamaliel. Alam niyo si Gamaliel, isa siyang kilalang teacher ng law. Ginagalang ng mga Hudyo. Ang kanyang pagsasanay ay strict na nakatuon sa detalye ng kautusan. Kaya walang makakapagsabing siya ay kulang sa kaalaman o sigasig sa pananampalatayang Hudyo. Sa Judaism, nangunguna siya because of his upbringing. And then sa verse 4, pinapakita niya dyan yung sigla at yung kanyang
pag-uusig, yung excitement niya to uphold yung batas at yung kanyang pag-uusig. Katulad ng kanyang mga kaharap ngayon, siya rin ay naging masigasig para sa Diyos. Yung word nila, kasi akala ng mga taong ito, sila ay naglilingkod kay Yahweh. Kailangan nilang patayin ito dahil apostate ito, nangangalap ng maling katuruan. Yun ang tingin nila kay Pablo. Kaya papatayin talaga nila si Pablo at this moment. Pero sinasabi ni Pablo, ako din ay katulad ninyo. Yeah? Kasi yung kasiglahan niya na paglilingkod, ito ay nagbunga actually ng matinding pag-uusig laban doon sa, sabi niya, the way. Yung the way, alam natin, ito yung unang tawag sa mga mananampalataya kay Kristo nung panahon na yon. The way. So, sabi ni Pablo, alam nyo, sobrang sigasig ko katulad ninyo. Actually, tinutugis ko itong mga mananampalataya na ito. Hindi lang mga lalaki, kundi pati mga babae. Kanyang kinukulong at ang ilan ay dinadala sa kamatayan. Pinapakita nito na ang kanyang dating buhay ay dahil sa maling akala na siya'y naglilingkod sa Diyos. Parang sinasabi niya, I understand what you are doing. Akala nyo, you're doing yung mga bagay na ito para sa Diyos, pero katulad ko, mali kayo, nagkakamali kayo. And then sa verse 5, yung pinapakita niya dyan yung otoridad at na meron siya, bakit niya ginagawa yon, at yung paglawak ng kanyang persecuting ministry. Ang kanyang mga aksyon ay hindi basta sariling kagustuhan. May pahintulot siya mula sa high priest at sa buong Sanhedrin. Sinabi niya, may dala-dala siyang sulat para hindi lang sa Jerusalem siya pwedeng, may right na mag-persecute. Siya rin ay may right to persecute even outside Jerusalem kasi meron siyang hawak-hawak na kasulatan laban mula sa mga Sanhedrin. Sinabi din ni Pablo na maging yung mga religious leaders na nakakapakinig sa kanya ngayon, sila mismo alam nila how zealous he was at kung paanong ginagawa niyang tinutugis niya talaga yung mga mananampalataya. Akala nila apostate. Walang sino man na makapagsasabing si Pablo ay kulang sa sigasig at pagsunod sa kautusan. Talagang zealous siya to obey the law. Ang kanyang dating buhay ay patunay na ang tao, kahit puno ng religious credentials, ay maaaring bulag sa tunay na kalooban ng Diyos. Kasi yung mga sarado, kandado, na mga devout nating mga kapatid sa isang relihiyon, kahit na siya ay sobrang devout sa religion na yon, ay makita natin bulag sa tunay na kalooban ng Diyos. And it can also happen sa isang nasa Baptist church, na marahil yung church na yan ay totoong iglesia, nagtuturo ng katotohanan, pero yung religiosity at strictness, pwedeng nandoon yung sigasig na umattend, pero wala yung sa kalooban ng Diyos. So, ang early na sa atin, lalo na sa mga bisita natin dito, kung meron man dito na wala pa kay Kristo, tingnan natin yung ating kasigasiyang pumunta sa isang iglesia, alam natin nagtuturo ng katotohanan, but nawa ay hindi tayo bulag sa tunay na kalooban ng Diyos. Na sana ikabilang talaga tayo dun sa iglesia na ito, sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. At pagkatapos sasabihin, ang mga ito ay kinuwento niya kung paano siya naligtas. Ikukwento niya paano siya naligtas. So, binanggit niya yung kanyang credentials, tapos sasabihin niya paano siya naligtas. Pero alam niyo, sinabi niya itong kanyang mga nakaraan para ipakita sa kanila na dati siyang masigasig na pinaniniwalaan sa pinaniniwalaan ng mga Hudyo na nasa harapan niya, na gustong-gusto siyang patayin. Kumbaga sabi niya, hindi ako iba sa inyo. Dati akong katulad ninyo. It is somehow saying that he understands their rage. Kaya nga hindi siya nag-retaliate. Kasi ganito din siya dati. Pero at the same time, sinasabi niya ito para i-establish that those things were past. Tapos na ito. Hindi na siya ganoon dahil sa biyaya ng Diyos.
Kasi he was blinded. He was so zealous kasi akala niya he was obeying God. Kung ganoon ang paniniwala ng tao na siya ay, imagine this, kung ang tao akala niya, kaya niya ginagawa yung mga maling gawain na yon is because ito ang akala niyang paglilingkod sa Diyos. How blind is that man? Anong pwedeng makapagpamulat sa taong ito kundi ang biyaya ng Diyos lamang? You see, you're doing something wrong. Tapos akala mo paglilingkod dito sa Diyos. Ano yung pwedeng magbukas ng isipan ng tao na yun? Kasi yun na yung alam niyang tama eh. This is what ito yung talagang akala niya, pinaglilingkuran niya ang Diyos, kaya niya ginagawa ito. Imagine, yung ating mga devout na mga kaibigan sa Roman Catholics, they're very zealous kapag may mga fiesta, talagang they decorate itong mga santo na ito, mga Diyos-Diyosan. Tapos, what they are doing is, akala nila they are serving God. So kung gano'n na akala nila they are serving God sa paggawa ng mabuti na yun, how blindly they are. Ano yung pwedeng mag-save sa kanila kundi ang biyaya ng Diyos lamang. At iyon ang sinasabi ni Pablo dito, he was so blinded as they are. Pero dahil sa biyaya ng Diyos lamang siya nagbago. Pero the fact na nagbago si Pablo ay masasabing ito ay gawa ng biyaya ng Diyos lamang. And by doing this, Paul wants to highlight the greatness of God's grace in converting him. Gusto niyang i-highlight yung biyaya ng Diyos. So, yun yung pinupunto dito. By remembering who we were before conversion, we see more clearly the greatness of God's grace. Kapag binabalikan natin yung ano tayo bago tayo naligtas, mas nakikita natin clearly yung kadakilaan ng biyaya ng Diyos sa atin. Kasi kapag naalala natin kung sino tayo bago tayo niligtas, ang ating mga kasalanan, yung ating mga kayabangan, at maling sigasig, yung kasigasigan, mas nakikita natin kung gaanong hindi tayo karapat-dapat sa kanyang biyaya. Minsan nahiya pa nga tayo. Bakit ko nagawa yun? Buti na lang, niligtas ako ng Panginoon. Kasi nasan ako ngayon kung wala ang biyaya ng Diyos? Kasi mas na-appreciate natin. Whenever we look back sa ating kalagayan dati, mas na-appreciate natin yung biyaya ng Diyos na nagdala sa atin kung saan tayo ngayon. Kasi ang madilim na nakaraan ni Pablo ang naging backdrop kung saan mas nagliwanag ang biyaya ng Diyos. Ang totoo, kapag nakalimutan natin ang ating nakaraan, dito tayo nagiging mapagmataas. Pero pag inaalala natin ito, ay nagpapanatili ito sa atin ng kababaang loob at pagpapasalamat. At maaari itong mag-akay sa iba na kilalanin ng Diyos na may kapangyarihang magbago ng buhay. Gusto ko lang linawin na hindi ibig sabihin ito na dapat nating ipagmalaki ang kasalanan. O kaya naman ay maging malungkot ang ating buhay dahil sa inaalala nating nakaraan. At lalong hindi para manatili tayo sa pagkakasala. Yung ba parang inaalala natin yon, parang bumalik tayo sa pagkakasala. Ang punto ay hindi para ikahiya ang ating sarili o para ipagmalaki ang kasalanan, kundi para ipakita ang kaibahan ng dati nating buhay doon sa bagong buhay na meron tayo kay Kristo. And it's all because of God's grace. What we are living now, we appreciate. Na-appreciate natin. Kasi alam natin, hindi natin kayang maging ganito sa ating mga sarili. And alam nyo, nakakahiya para kay Pablo na maalala siya bilang Saul na taga-usig. Nakakahiya para sa kanya yon. Na 25 years na, by the way, ang nakakaraan. Almost 25 years na. Simula nung kanyang conversion sa Acts 9. Tapos nagkaroon siya ng missionary journeys. Nakabalik na siya dito. Halos 25 years na nakaraan. Pero ang tagal ng panahon, pero imagine this, si Pablo, nakakahiya, di ba, na maalala siya na dati si Saul, taga-usig yan. At nakakahiya talaga yun para sa kanya. Ngunit, si Pablo, paulit-ulit niya itong binabanggit upang ipakita ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos.
Lalo niyang pinapahiya yung sarili niya. Na parang sinasabi niya, I have done this wrong. Pero gusto kong sabihin ito sa inyo para ipakita na anumang nakikita niyong maganda sa akin, it's because of the grace of God. You see, ang ating nakaraan ay inaalala natin bilang patotoo sa kadakilaan ng Diyos, hindi bilang tanikala na patuloy na bumibihag sa atin. Diba, pag nakakita tayo ng isang magandang paru-paro, na-appreciate natin, nagagandahan tayo. Bakit napakalaya ng paru-paro na ito, lumilipad with all those colors na meron siya sa kanyang pakpak. Pero mas ma-appreciate natin kung alam natin kung anong nangyari sa kanya, isang metamorphosis na nangyari sa kanya. Na dati siya ay isang uod, pero nag-gone through siya sa metamorphosis, kaya siya nagbago ngayon. Kasi mas ma-appreciate natin yung ganda ng butterfly na yun kung makikita natin yon. Ang dating pangit at mabagal ay ginawang maganda at ngayon ay malayang nakakapunta kung saan-saan. Alam niyo, ganyan din ang ginagawa ng biyaya ng Diyos sa atin. Mula sa dating makasalanan, ginawa tayong anak ng Diyos. Isn't it beautiful? Na pag nag-look back tayo, ang maalala natin is hindi yung shame na meron tayo noon, kundi yung meron tayo, yung liberty na meron tayo kay Kristo ngayon. At mas na-highlight, hindi ba't mas ramdam natin yung init ng pag-ibig ng Diyos sa atin pag naalala natin kung saang kalagayan niya tayo pinulot? Just like what happened dun sa prodigal son, mas na-appreciate nung alibughang anak yung embrace ng kanyang tatay dahil dun sa backdrop nung saan ba siya nanggaling bago siya bumalik. Diba? Sa pagkainan ng baboy, sa kahirapan, sadlak sa kahirapan, pero nung naramdaman niya yung embrace ng kanyang tatay at yung affirmation, nung binigay yung singsing, yung tungkod at yung balabal, di ba, napakasarap na mas maramdaman yun, mas ramdam yun kapag alam mo kung saan siya pinulot. Ganon din tayo. So, make it a habit of remembering who you are before conversion, especially when you are tempted to boast about what you have now. Pwede natin itong gamitin ngayon, itong pagbabalik tanaw sa mga nakaraan natin. Kapag tayo ay natetempt na magmayabang at sabihin na parang ang lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon is because of our goodness, our greatness, our abilities, our talents. Tandaan natin that we are what we are now because of the grace of God. Mahalaga ang pagtanaw sa nakaraang buhay bago tayo niligtas ni Kristo, lalo na kapag iniisip natin ang ating sarili ng mas mataas kaysa sa nararapat. Kasi yung mga tagumpay natin, yung posisyon natin, yung mga naipundar natin, ay madaling magbigay ng pakiramdam na tayo ay higit kaysa sa iba. Pag nakatingin tayo sa mga bagay na ito, pakiramdam natin may karapatan tayong magmalaki. May karapatan tayong mas mag-demand kaysa sa iba. Ngunit ang alaala ng ating dating kalagayan bago ang kaligtasan ay nagsisilbing paalala na kahit gaano karami ang ating naabot, kahit gaano kataas yung ating naabot, o yung ating naipundar, yung ipon mo, yung pera mo sa bangko maybe, wala itong halaga kung wala ang biyaya ng Diyos. Sige, magkamal ka ng maraming kayamanan pero wala ang biyaya ng Diyos, walang halaga ang lahat ng yan. Ang mga bagay na panlupa ay pansamantala lang. We know this. Ngunit, ngunit ang kaligtasan ay walang hanggan. Kapag naalala natin na dati tayong hiwalay sa Diyos, makasalanan at walang pag-asa, mas nakikita natin na ang pinakamahalaga ay ang biyaya ng kaligtasan. Hindi ang mga bagay na panlupa or yung human credentials. Ang puso ng tao ay likas na naghahangad ng papuri, ngunit ang alaala ng ating dating buhay, na tayo dating makasalanan, tayo ay bulag, tayo ay hiwalay sa Diyos. Pag inaalala natin yun, ito ay pumapawi sa ating pagmamapuri.
sa ating pagyayabang. Ang lahat ng mayroon tayo ngayon ay bunga ng biyaya, hindi ng ating sariling galing. At kapag iniisip din natin yung ay, mahalaga din yung pagtanaw sa nakaraang buhay bago tayo niligtas ni Kristo, kapag iniisip natin na karapat dapat tayo sa mas mabuting bagay. Parang iniisip natin mas karapat dapat mas deserving ako na magkaroon ng mga magandang buhay. Kailan to nangyayari? Kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok o hindi natin nakukuha yung inaasahan natin, madali tayo nagrereklamo at isipin na dapat mas maganda yung tinatanggap ko. Kasi mananampalataya ako. Kasi naglilingkod ako sa Diyos. Kasi masipag ako. Kasi I'm giving my life para sa Diyos. Dapat mas maganda yung tinatanggap ko. Ngunit ang alaala ng ating dating kalagayan ay nagtuturo sa atin na kahit pinakamaliit na biyaya na meron tayo, kahit hindi yun ang tingin natin kailangan natin at that moment, kahit hindi yun ang pinapangarap natin, pero dahil may biyaya tayong gano'n, mas ma-appreciate natin. Even those small things na meron tayo, mas na-appreciate natin. Minsan, pagka medyo tumaas na yung kalidad ng ating mga buhay, nakakalimutan na natin yung mga maliliit na bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Yung mga spiritual na mga bagay na pwede nating ipagpasalamat sa Diyos, minsan nakakalimutan nating ipagpasalamat. Mas nagpapasalamat tayo sa mga extravagant na pangyayari sa ating buhay, sa mga malalaking blessing. Pagpaldo tayo. Pero nakakalimutan natin to thank God for a loved one, a family member na naligtas. Nakalimutan natin na to appreciate even the opportunity na meron tayo to gather our family sa ating bahay at magpa-family worship tayo. You see, those things are blessings from God kasi mahirap i-gather actually yung mga sa ating generation ngayon, mahirap gawin yon. Marami ng distractions. Nandyan yung nakakahiya ng mag-umpisa ulit. Lalo na kung malalaki na yung mga anak natin. Hindi na natin sila kayang kontrolin. Paano natin gagawin yon? But when you still have that opportunity at nagagawa mo pa rin yon, mas magandang ipagpasalamat yon kaysa sa mga na-appreciate nating mga material na mga bagay, di ba? At nagagawa lang natin yon na ma-appreciate doon kapag bumabalik tayo. Di ba dati hindi naman tayo ganon? Di ba dati wala tayong pakialam sa Diyos? Alam niyo, pag napuno tayo ng mga alalahanin at ng mga isipin, ng mga aspirations na malalaki, at kung yun lang ang mga dumarating sa ating mga buhay, at yun lang nasa isipan natin, nakakalimutan natin i-appreciate yung maliliit na bagay, mga spiritual na bagay na mas mahalaga. Kaya mga kapatid, wag nating hayaan ang ating mga tagumpay, yung position natin, yung mga naipundar. Ito yung wag sana ito yung maging batayan ng ating halaga. Ang tunay na kayamanan ay yung biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin. Kung wala ang biyaya, wala tayong maipagmamalaki. At ang pinakamahalagang biyaya is you have those little things na pwede mong i-appreciate. Pero ang pinakauna is you have Christ and those things also. Kahit maliliit, pero you have Christ. Di ba yun naman ang heaven? Heaven will not be that blissful kung wala ang Diyos doon. At ang greatest inheritance nating lahat is the most beautiful being in the world, in the whole universe. And that is God. Walang halaga yung lantay na ginto. Walang halaga yung pearly gates kung wala doon ang Diyos. But we have Christ now. And we should be
appreciative na meron tayo nun. Meron tayo. And pag tayo nasa langit na, I'm sure luluha tayo sa pagpapasalamat kapag naranasan na natin yung beatific vision na yung nagligtas sa atin, nasa harapan natin, at sasabihin, welcome, kasama na kita ngayon dito. Kasi, hayaan natin ang alaala ng nakaraan ng magpababa ng ating ulo at magtaas ng ating puso sa pagpapasalamat sa Diyos. And number 2, by reporting whose command we now embrace. Sa verses 6 to 21, medyo mahaba ito. Basahin ko lang ng mabilis. Verses 6 to 21. As I was on the way and drew near to Damascus about noon, a great light from heaven suddenly shone around me, and I fell into the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? And I answered, Who are you, Lord? And he said to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Now, those who were with me saw the light, but did not understand the voice of the one who was speaking to me. And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said to me, Rise and go into Damascus, and there you will be told all that is appointed for you to do. And since I could not see because of the brightness of that light, I was led by the hand of those who were with me and came into Damascus. And one Ananias, a devout man according to the law, well spoken of by all the Jews who lived there, came to me and standing by me said to me, Brother Saul, you received your sight, and at the very hour I received my sight and saw him. And he said, The Lord of our fathers appointed you to know all his will, to see the righteous one, and to hear a voice from his mouth. For you will be a witness to him, to everyone, of what you have seen and heard. And now, why do you wait? Arise and be baptized, and wash away your sins, calling on his name. When I had returned to Jerusalem and was praying in the temple, I fell into a trance and saw him saying to me, parang vision ni Isaiah, sa Isaiah 6 ito, Make haste and get out of the Jerusalem quickly, because they will not accept your testimony about me. Again, parang vision ni Isaiah, walang maniniwala sa iyo. And I said, Lord, they themselves know that in one synagogue after another I imprisoned and beat those who believed in you. And when the blood of Stephen, your witness, was being shed, I myself was standing by and approving and watching over the garments of those who killed him. And he said to me, Go, for I will send you far away to the Gentiles. That is his commission. You see, these verses comprise of 3 sections. Yung road to Damascus, and then yung role of Ananias, yung temple vision, all indicates that what Paul is doing is approved by God, actually commissioned by God. Sa Damascus Road, di ba? Makita natin, Paul recounts his encounter with the risen Christ. And then yung blinding light and the voice from heaven, this shows that his conversion was not self-made, but divinely initiated. Wala naman siyang planong makita ang Panginoong Jesucristo on that moment, pero ang Diyos mismo ang nagpunta sa kanya. Pino-point out lang doon that the persecutor is now being confronted by the one he persecuted. At sinasabi niya, ako yung kinakalaban mo, magbago ka na. And then yung role ni Ananias, makita natin sa verses 12 to 16. Si Ananias, binanggit niya, he is a devout Jew respected by all Jews. So, ibig sabihin, kilala din nila si Ananias na isang Hudyo at ginagalang nila itong mga tao na kaharap ni Pablo. Pero bakit itong si Ananias, kinampihan si Pablo? Yun ang pinopoint out niya dito. Because Ananias confirms Paul's calling.
Doon sa verses 14 to 15. And he said, "The God of our fathers appointed you to know His will, to see the righteous one." Yung righteous one dito si Yesu Cristo. "And to hear a voice from His mouth." By the way, yung pagsasabi ng righteous one, they know na ito ay yung Messiah. Maintindihan na nila na sinasabi ni Pablo dito, yung Messiah yung sinasabi doon, to meet the Messiah, the promised one. For you will be a witness for Him to everyone of what you have seen and heard. So this detail is very important. Pinapakita dito that Paul's commission is not a rejection of Jewish faith, but a fulfillment of God's plan na nilatag niya sa Jewish faith na sa Old Testament, sa Torah. Nilatag niya itong plano na ito, and yung commission ni Paul ay bahagi ng plano na yon. And then sa pangatlo, yung temple vision. Paul reports that even in the temple, God commanded him to go to the Gentiles. So this shows that his mission was not rebellion against Judaism, but obedience to the divine command. Paul's obedience flows from God's direct instruction. Ano yung pinapakita dito? Sinasabi lang ni Pablo na kung ano man ang nakikita nilang kaibahan sa kanyang ginagawa ngayon ay dahil sa pagsunod niya sa ipinag-uutos ng Diyos. Hindi siya kumakalaban actually sa Diyos, sa halip. Itong lahat ng ginagawa niya ay pagsunod sa utos ng Diyos. Ano yung pinupunto dito? We prove our allegiance to Christ when our transformed life is governed by submission to His command. Paano mo mapapakita na tayo ay kakampi ni Kristo? It is by subjecting ourselves to His command. Kapag sinusunod natin yung command, nagkakaroon ng illogicality, parang disconnect when we are saying na tayo ay mga alagad ni Kristo, pero ang ginagawa natin taliwas. Hindi natin napapatunayan na tayo ay talagang in-ally kay Kristo. Tayo ay kakampi ni Kristo kung iba yung ating ginagawa. You see, mapapatunayan natin ang ating katapatan kay Kristo kapag ang ating binagong buhay ay pinapatnubayan ng ating pagsunod sa Kanyang utos. Pinapatunayan ng katapatan sa pamamagitan ng pagsunod. Ito yung gusto kong ilatag sa atin. Paano mapapakita yung katapatan? Ito ay sa pagsunod kay Hesus Kristo. Hindi sapat yung salita lamang para patunayan ang katapatan. Ang katapatan ni Pablo ay hindi ipinakita sa kanyang mga credentials bilang Hudyo, kundi sa kanyang pagsunod sa tinig ni Kristo nung siya ay na-meet niya sa way to Damascus. Sa kumpirmasyon ni Ananias at sa pangitain sa templo. At yon, after that, sinunod niya, at yun ay nagpatunay na siya ay kakampi ng Diyos. Sinasabi niya sa mga tao na ito, actually, ako yung kakampi ng Diyos. Bakit? Kasi ako yung sumusunod sa command ng Diyos. Ako yung naka-receive ng command ng Diyos at yung nakikita nyo ngayon, ginagawa ko lang. Sinusunod niya ang direktang utos ng Diyos sa kanyang buhay. And then, alam nyo kasi yung pagbabago, nakikita sa direksyon ng buhay. Kasi ang binagong buhay ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na hindi natin na ginagawa. Baga hininto na natin gawin. Hindi yun ang pagbabagong buhay na huminto ka lang sa isang bisyo. Hindi ka na nag-uusig, katulad ni Pablo. Hindi ka na mayabang, katulad ni Pablo noon. Nagbawas ka na ng bisyo. Hindi tayo nakikitang nagbago kapag ka ganon. Nakikita ang pagbabago sa mga bagay na ating niyayakap ngayon, sa ating ina-accomplish ngayon, sa pamumuhay sa ilalim ng mga utos ni Kristo. And then yung pagiging nasa ilalim ng utos ni Kristo ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating mga ambisyon.
kagustuhan, at maging ng ating safety. Gusto ko lang ipakita sa atin dito na ah, yung ating allegiance kay Kristo mapapatunayan kung ano yung ginagawa natin ngayon. At isa doon ay yung pagsuko ng ating mga ambition kung kinakailangan. Yung magsakripisyo tayo kung kinakailangan. Makikita natin ito doon sa katotohanan na ang pagsunod ni Pablo ay nagdala sa kanya sa pagdurusa alang-alang kay Kristo, at ito ay nagpapatunay ng kanyang katapatan. Ano kayang gagawin natin kapag may demand ang Panginoon sa atin na gawin? And you have a very important other things to do. Maybe sinabihan ka ng boss mo, gawin mo to, pero magko-conflict sa inutos ng Diyos sa'yo, maliwanag na utos ng Diyos sa'yo, what would you do? Kung pipiliin mo yung inutos ng Diyos, inutos ng boss mo, would you be confident na sabihin na my allegiance is in Christ? Di ba? Hindi nun mapapatunayan na tayo ay alagad ni Kristo kung ganun yung ating gawi. Pero alam nyo kung anong nakakamangha dito sa ating pinag-aaralan. Ang parehong tao na dating may dalang mga sulat mula sa Sanhedrin upang wakasin ang iglesia, ngayon may dalang utos ni Kristo upang itayo ang iglesia. At ganun tayo. Ganun tayo. Dati, wala tayong kagustuhan kundi yung lumayo sa iglesia. Pinipilit tayo maybe ng ating mga kaibigan, ng ating mga magulang. Pero ngayon, tayo na mismo yung nag-ienganya sa iba para pumunta dito. Yun ang nakakamangha sa atin. At yun ay patunay ng ating allegiance kay Kristo. Kaya it will be very illogical at parang it doesn't connect kapag nabaptize tayo, natanggap sa isang iglesia, pero tayo yung mismong inaakay pa at pinipilit pa na pumunta sa iglesia. Tayo pa yung mismong sinasabing, pakiayos mo nga pwede bang ayusin mo yung schedule mo para makapunta ka ng iglesia? Parang hindi nagko-connect pag ganon. Paano mo papatunayang kakampi ka ng Diyos kung ganon yung nangyayari sa'yo? Kaya ang pinaka sinasabi natin, nawa magkaroon tayo ng kasigasigan to validate o kaya ipakita, to show yung allegiance natin sa Diyos by obeying Him. So as a challenge, let your transformed life show whose command you truly follow. Hayaan mong ang binagong buhay mo ang magpakita kung kaninong utos ang tunay mong sinusunod. Alam mo, kapag pumapasok ka sa trabaho, nakikita ba ng mga tao na ang iyong mga desisyon ay pinapatnubayan ng utos ni Kristo o ng ambisyon lamang? Ang transformed life ay nakikita sa integridad, sa pagiging tapat at maayos na pagtrato sa kapwa at pag-perform ng ating mga duties. O kaya sa harap ng tukso, kapag natutokso kang magkompromiso, ang pagsunod mo sa utos ni Kristo ang magpapatunay kung kanino ka tunay na tapat. Susundin mo ba yung urge ng iyong makasalanang pita or yung utos ni Kristo? Pag hindi pagbibigay sa tukso ay patunay ng allegiance mo sa Kanya. So, sa gitna ng pagdurusa, pwede mo rin ipakita ito. Katulad ni Pablo, minsan ang pagsunod kay Kristo ay nagdadala ng hirap, pero ang pagtitiis para sa Kanyang pangalan ay nagpapatunay na tunay ang ating katapatan. Kapag magkakaroon tayo ng sense ng assurance, kapag na yung biyaya ng Diyos, binibigyan tayo ng pagtitiis doon sa mga bagay na nahihirapan tayo. And then sa ating relasyon sa iba, yung transformed life ay nakikita sa pagpapatawad, sa pag-ibig kahit na sa mga hindi kaibig-ibig, sa pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Ito ang ebidensya na sinusunod natin ang utos ni Kristo.
Pero alam natin, we cannot do it perfectly. Hindi natin to kayang gawin. And I am not saying na kailangan mong gawin yon para maligtas ka. I am just saying na mapapatunayan lang na ligtas ka kung ginagawa mo itong mga bagay na ito. Kasi sasalungat yung buhay mo kung hindi mo ito ginagawa. Pero the truth is, hindi natin ito mapaperfect. Hindi natin ito magagawa ng totoo, ng lahat-lahat. Pero alam niyo, sa tuwing tayo'y nadadapa, ang biyaya ng Diyos ang siyang bumabangon sa atin at muling nagtuturo sa atin ng tamang landas. Kasi kahit na hindi natin, maybe hindi mo nagagawa perfectly ito, but nandun ang biyaya ng Diyos. Kaya tumingin tayong palagi kay Kristo sapagkat siya lamang ang naka-perfect ng lahat ng ito. Siya lamang ang naka-perfect. Sapagkat siya lamang ang nagkaroon ng perfect disposition to obey God. Sinabi niya, my meat is to do the will of my Father who sent me. Yun ang parang ito yung gustong-gusto niyang gawin, yung pagsunod. At siya yung ating champion. Kaya when we are failing on our obligations, huwag nating isipin na hindi na tayo tapat sa Diyos, na parang hindi na tayo anak ng Diyos. Yes, we are failing on that moment. Pero we have a champion and we have to appeal to Him sa Kanya at sabihin na patawarin nawa tayo. At tayo patatawarin ng Diyos at yung biyaya niya, ibibigay niya sa atin para makapaglingkod tayo patuloy sa Diyos. Kaya nga sumunod siya hanggang sa kamatayan, si Jesucristo. Sinunod niyang lahat ng utos ng Diyos para sa atin. At yung kanyang biyaya ang nag-enable sa atin na magawa din ang mga ito. We cannot do it on our own fully. Pero nandun ang biyaya ng Diyos para enable tayo. Kanya si Polycarp, he was once tempted to disobey Christ. Nung siya ay papatayin na at i-execute, sinabi ng executioner, sige, papalayain kita, hindi kita papatayin. Just deny Christ. Alam mo sabi ni Polycarp? 86 years, he have been good to me. He has done me no wrong, actually, sabi niya. How can I blaspheme my Savior, the one who saved me? Kasi nandun yung kanyang disposition. At yun ay nagpapatunay ng kanyang katapatan kay Jesucristo. Kaya nawa ay sa harap ng mga pagbabangga na mga dapat nating gawin at yung sa ibang bagay at yung ating obligasyon kay Jesucristo, nawa manaig ang ating paglilingkod para kay Jesucristo. Kasi yun ang magbibindicate or magpapatunay sa atin na tayo ay talagang na kay Jesucristo. So as a conclusion, our testimony should magnify the grace of God, not our goodness. Let's pray. Lord, we are grateful sa napakinggan namin. Tulungan mo kami to apply this sa aming mga buhay. Thank you for being good to us. Help us, Lord, to be good stewards of those things na pinagkakaloob mo sa amin. To be thankful for it, whether malaki ito o maliit. Pero mas ma-appreciate nawa namin yung biyaya ninyo na tinatamasa namin ngayon. At yung biyaya nyo na nagligtas sa amin. Maraming salamat po. Tulungan nyo kami sa mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.